Tumingin ka sa bitak sa kisame ng isang abandonadong gusali sa gitna ng bilim at bigla mong napagtanto na may isang bagay na nakatitig din sa'yo. Sa Indonesia, iniwan ng urban explorer ang kamera na nagre-record sa loob ng tila isinumpang guho at pinanood ito mula sa malayo. Belum atas sebelah sananya. Atas mana? Atas tengah ini. Bebas. Terserah kalian guys, mau pilih Mau pilih yang mana? Tuh kan nggak ada. Udah bro, stiker ya. Ntar kita zoom. Stiker itu. Ini stiker atau apa sih? Ini mah manusia. Stiker matamu. Manusia jurik. Susulin jangan. Nandun ito, lumulutang sa dilim, walang katawan o leeg, maputlang muka at dalawang matang di kumukurap. Noong una, sinubukan ng mga mananaliksik na hanapan ito ng luhikal na paliwanag, inisip nilang baka sticker lang o isang hindi magandang biro na ipininta sa kisame. Pero biglang gumalaw ang muka, dumulas ito sa bitak papunta sa ibang sulok ng kwarto, sa sarili nitong kagustuhan. Hindi na nagtanong ang grupo, pinatay ang mga monitor at mabilis na tumakas. Nagising nila ang matagal nang naghihintay sa dilim. Mas nakakatakot pa sa nakita sa kuhang ito, ang tanong kung ilang beses na tayong naglakad mag-isa na may ganitong nilalang na nagmamasid mula sa itaas. Hindi siya nagre-record para magdokumento ng anumang paranormal na pangyayari, kundi para ipaalam sa pamilya na ayos siya. Ngunit may isang bagay doon na ayaw manahimik. So this is Habang nagre-record, biglang may mga hindi maipaliwanag na pangyayari na parang may ginising ang kamera na matagal nang naghihintay. May naniniwala na mabigat ang nakaraan ng lugar na iyon. Maraming kwento ng mga nauna roon, mga posibleng hindi na nakabalik. At kung totoo yon, ang lumitaw sa bidyong yon ay hindi basta aksidente, kundi isang palatandaan. Si Lauren, isang TikTok content creator mula New York, gumagawa ng videos tungkol sa araw-araw at buhay sa bahay. Isang buwan nang nakalipas, namatay ang kanyang 16 na taong gulang na aso at may nagbago noon. Isang gabi, may nahuli ang security camera sa kusina na hindi maipaliwanag. If he's like okay, but then he was not okay. Mr. Go. Jace. That was the second time I heard that noise. Sige, at may nakita ako. Sandali, pangalawang beses na yan, Jordan. Jordan, Ano? kailangan natin ulitin ang kuha ng camera. Isang boteng hindi man lang gumagalaw sa ibabaw ng counter ay biglang tumalon at bumagsak sa mismong parehong pwesto kahit walang humawak. Napansin ito ng asawa niya pero binaliwala, akala simpleng maling akala lang. Ngunit makalipas ang 9 na minuto, nangyari ulit ito sa parehong paraan. Parehong galaw at bote pero ngayon tahimik silang nakatitig sa counter. Wala ni isang nagsalita. Ang mga animatroniko ay dimisenyo para tumingin sa iyo habang kumakanta. Pero ano mangyayari kapag tumigil ang musika? Ang Chuck E. Cheese ay pampamilyang restaurant sa Estados Unidos. Tapos na ang kanilang palabas, bumaba na ang mga ilaw at ang mga robot ay tuluyang hindi na gumagalaw. Si Gina, isang customer, ay lumapit sa kortina dahil sa kuryosidad at tinutok ang kamera sa manikang di gumagalaw. Ito ang nangyari.
Bumukas ang mabibigat na talukap ng metal at tinitigan siya ng robot ng direkta. Kita mo, hindi basta galaw lang ito, sinusundan pa siya ng tingin. Tinitiyak ng pamunuan na wala namang mga sensor ng galaw ang mga modelong ito, kaya imposibleng masundan nila ang presensya ng tao kapag naka-off. Pero may iba pa. May tinatagong pilat ang lugar na ito. Noong 1973, isang dating empleyado ang pumatay sa 4 na manggagawa sa isang restaurant ng parehong chain, isang madugong krimen na sinubukang ibaon ng prangkisa. Hindi ka dapat makita ng robot, pero maaring kung anuman ang nakakulong sa loob ng metal na kahang iyon ay kaya kang makita. Matagal nang hindi naniniwala si James sa ganito, para sa kanya, siyensya lang ang paliwanag at hindi totoo ang mga multo. Hanggang sa nagsimulang may mangyari sa sarili niyang bahay, noong una, maliliit lang, mga bagay na sinusubukan mong bigyan ng paliwanag. Yo. Linggo-linggo, lalo pang lumala ang sitwasyon hanggang sa hindi na niya ito kayang baliwalain. Tinawagan niya ang pare para basbasan ng bahay at inisip na sapat na yon, pero hindi pala. Maya-maya, naitala niya ito. Yo. Yo. May ingay sa aparador kaya lumapit si James at nakita niyang umiikot mag-isa ang gaming chair niya. Sapat na ang reaksyon niya para malaman ng lahat. Simula noon, hindi na tumigil gumalaw ang mga bagay sa kwartong iyon. Si James, hindi na nagtatanong kung may kakaiba sa bahay niya, kundi kung ano ang gusto nito. Si Jada na nakatira sa Inglaterra ay may channel na puno ng lambing, pagiging ina, buhay sa bahay at ang anak niyang si Arabella. Noong ika-9 ng Abril, 2026, nag-upload siya ng isang video ng security camera sa gabi na siguradong hindi dapat umiral. Unang gabi, may isang madilim na anino na dumaan sa kwarto mula kaliwa papuntang kanan. Mabilis, tahimik at kapag tinaasa ng liwanag ng larawan, ang galaw ay talagang hindi mapagkakaila. Ikalawang gabi, ibang recording, nagising mag-isa si Arabella sa gitna ng dilim. Umupo siya at binati ang pader, kalmado, formal, na parang may tao talaga roon. Pero hindi lang yon, may isa pang bagay na hindi nakita ni Jada agad. Sa ilalim ng mesa sa kanang sulok ng kwadro, may maputlang bagay sa gitna ng mga anino. Hindi gumagalaw, nakatingin, maaring laruan lang, pero baka hindi rin. Kontroladong demolisyon ng mga bumbero sa abandonadong ari-arian. Ang bahay ay isang ganap na impyerno, nilalamon ng apoy ang lahat at ang init ay sadyang hindi matiis. Walang kahit sino ang makakaligtas, kahit isang segundo sa loob, pero nakuha ng kamera na nagre-record mula sa ligtas na distansya ang pasilyo. Nakikita mo na yon. Nakakamangha, tumingin ka sa bintana. Parang sasabog, pigilan ng hininga, tapos tingin, siguraduhin makahinga ka kahit kaunti. Nakakamangha talaga sa loob doon. Tiningnan mo ba ang pintuan? Hindi, mas mabuting huwag.
Sana nasa labas si Granlo. Aalis na tayo. Hoy, sana nasa labas si Granlo. Tulad ng nakita mo, naglalakad siya sa gitna ng apoy. Isang malinaw matangkad na figurang parang tao na hindi takbong-takbo sa sindak o namimilipit sa sakit, kundi kalmadong naglalakad sa gitna ng sunog. Noong sinaw ng panahon, ang apoy ay hindi lang panira, kundi ginagamit din sa paglilimis at pagpapakita ng mga di nakikita. Malinaw na hindi yon isang bumbero at hindi rin maaaring isang nanghihimasok. Sinasabi nilang siya ang dating may-ari ng bahay na ito. At ang apoy ay hindi siya sinusunog, pinalalaya siya nito. Gusto lang malaman ni Scott kung hinahawakan ng kapatid niya ang pagkain kapag wala siya, kaya naglagay siya ng kamera at umalis. Pumasok si Olivia, hinawakan ng plato, pero bigla siya nakipag-usap sa isang taong wala roon. Bathroom? I go poo-poo. I don't poo-poo. Let's go to dinner. Madami ang hindi papansin dito, akala'y may imahinaryong kaibigan lang ang bata. Magbabago lang ito kapag napanood mo ang video mula umpisa. Dahil sa simula ng clip, gumalaw mag-isa ang tinidor sa plato ni Scott. Walang humawak, walang malapit, at dahil doon nagiging kakaiba ang buong eksena. Si Kyle Anthony, isang manunulat at diretsahan niyang sinasabi sa kanyang bio na nakatira siya sa bahay na may matinding espiritual na ligalig. Ilang buwan na niya itong dinodokumento, ngunit nang makakita siya ng mga lumang manika at nakatagong dyaryo sa pader ng bahay, lalong lumala ang mga pangyayari. Noong ika-16 ng Abril, 2026, dalawang pangyayari ang naganap sa parehong araw sa parehong lugar. Hindi ko alam na baliw pala ako. What the fuck? Grabe ito. Ayun na naman. Umaalok na naman. Dahil dito, kaya walang hangin. Hindi ko alam kung nakikita mo. Walang hangin. Patuloy lang niyang ginagawa yun. Why? Imposible. What the fuck? What the fuck, yo? This is crazy. Una, si Kyle ay nasa beranda. Hating gabi na at isa sa mga rocking chair ay nagsimulang gumalaw dahan-dahan kahit walang hangin. Binuksan niya ang cellphone flashlight para siguradong malinaw ang mga anino at patuloy pa rin gumagalaw ang rocking chair. Pagkatapos, ang kamera sa loob ng bahay na inilagay niya para sa seguridad ay nakakuha ng ganito sa kalagitnaan ng gabi. Gumulong mag-isa ang bola ng pusa sa sahig papunta sa mga alaga.
Ang ceiling fan ay nagsimulang umikot dahan-dahan kahit walang nagbukas nito. At isang upuan umiikot sa sarili nitong base. Sa dulo ng pasilyo, sa dilim, kusa bumukas ang pintuan ng banyo, lumingon ng mga pusa at naglakad papunta roon, ngunit hindi makita ang nasa loob. Lumipat siya sa gitna ng kawalan para maghanap ng kapayapaan, pero ang natagpuan mo ay ang pinakamasamang bangungot mo. Tumakas si Diyos mula sa siyudad patungong liblib na ubo sa Canada, ngunit saglit lang ang katahimikan. May mga yabag tuwing madaling araw at laging pakiramdam niyang may nagmamasid sa kanya. Isang gabi, kinuha niya ang telepono at naglakad sa madilim na sala. Hello? Nandun, hindi gumagalaw, isang makapal na itim na anino na may perpektong hugis ng isang lalaking nakasuot ng sombrerong malapad ang gilid. Ang Heartman ay parasitikong nilalang na naidokumento sa buong mundo at sinasabing kumakain ng kalungkutan at takot. Ginawa ni Josh ang malaking pagkakamali. Sinimulan niya itong i-record at doon niya ito nakilala. Keep hearing shit downstairs. Kaluskos ng mga pananim at mga tao. Ialog mo ito. Nagdinindali niya pa rin. Huwag din natin kalimutan na may tao sa bahay. Habang naglalakbay. Go away. Ilang araw pagkatapos, nahuli ng security camera ang anino na malayang gumagalaw sa sala. Hindi na ito nagtatago. Nang gabing iyon, tumakbo si Josh sa kwarto at isinara ang pinto. Maya-maya, nagsimula ang malalakas na katok, gustong pumasok ang nilalang. Malupit talaga ang patakaran ng lalaking may sombrero. Sa simula, pinagmamasdan ka lang niya mula sa malayo, pero sa sandaling bigyan mo siya ng pansin, sa sandaling malaman mong nandoon siya, nagsisimula nang mawala ang distansya sa pagitan ninyo. Walang tao sa bahay, pero naitala pa rin ng kamera ang lahat. May saging na nahulog sa sahig. Biglang gumalaw ang upuan kahit walang nagtulak o bumangga. Nakatanggap si Grace ng abiso ng paggalaw at agad siyang bumalik sa bahay. Sinuri niya ang bawat sulok. Walang hayop, walang nanghimasok, wala talagang kahit ano. Tanging ang video at kung ano man ang sanhi nito.
Isang ina, sanggol at tahimik na kwarto. Nirecord ng kamera ang sandaling bumangon siya mula sa exercise ball at inihiga ang anak. Nanatiling nakatigil ang bola pero pagkatapos ay gumulong ito mag-isa dahan-dahan papunta sa pintuan. Matapos ang ilang sandali, huminto ito at umatras bago tuluyang tumigil. Nag-post ang ina ng isang follow-up na video na nagpapakita na walang hangin o draft sa kwartong yon. Kung meron man, walang hangin na kayang gumalaw ng bagay na ganoon kabigat, kaya wala talagang paliwanag. Madaling araw sa bakanteng supermarket, may babaeng nakayapak at nakapambahay na pumasok na parang nagmamadaling tumakas. Hindi siya naghahanap ng pagkain o lumalapit sa cashier. Tumigil siya sa gitna ng pasilyo, itinaas ang ulo at diretsong tumingin sa'yo. Naghahanap siya ng tulong sa pamamagitan ng lente ng kamera ng seguridad. Natagpuan siya makalipas ang ilang sandali. Hindi niya alam ang kanyang pangalan, hindi niya alam kung nasaan siya. Wala siyang naalala kahit ano tungkol sa kanyang buhay bago ang sandaling yon. Ganap na nabura ang kanyang isipan. Walang multo o demonyo sa bidyong ito. Tanging matinding takot na mawala ang nag-iisang nagpapatao sa iyo, ang iyong sarili.